Ay, magandang gabi mga boss. Uy! Nabawasan yung subscriber ko, may nag-unsubscribe. Ay, ako. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta tayo, masaya tayo mga prenahan. Oo. Ito. Balita. Huwag kaming gawing panakibutas sa issue ng flood control. Sabi nitong si Pulong, the iyot man. O talaga sa bato. Kakapal ng mukha ng mga friend. Kalaya mo yun. Kasi nasanggi yung yung pera na 51 billion. Di ba? Kaya nagagalit si Pulong. Pakinggan natin Naglabas ng saloobin si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa paglilihis umano ng usapan sa House probe kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Congressman Duterte, bagaman inilahad na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang resource person na nagbigay sila ng payola sa ilang opisyal ng pamahalaan, dinadivert umano ng ilang kongresista sa Infracom ang issue sa ilang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Sa halip na ay, nung korupsyon nga iniimbestigahan dyan Pero sa to mga friend nagtataka rin ako. Oo. Bakit? Pulong, hindi ba bumabaha sa Davao? Dapat ka talaga isama sa investigasyon tulong is din to talaga. Tama to. Bumabaha ang Davao. Laki-laki ng pera. May presidente ron. May vice president doon. May mayor. Habang panahon yun ang hawak yung Davao. Ang laki ng 51 billion. Binigay siya tatlo. Tapos hanggang ngayon, bumabaha sa Davao. Tapos ngayon, ganyan, sabi mo, dinadivert. Hindi, iniimbestigahan lahat. Kung saan napunta, yung pera ng bayan. Tanga-tanga ka naman pala, Paano kaya putang ng mga to, Paano naging Anong mga halimaw talaga itong mga Duterte, sa totoo lang. Tuloy natin. isinang talagang may sala. Hamon ni Congressman Pulong, ilabas ng lahat Naghamon pa ang gago. at ng kongresista ang kanilang budget at ipakita ang aktwal na proyekto sa distrito para malaman kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nangungurakot. Vince Dizon ba yan? Oo. Puntahan mo na yung Davao, inspeksyonin mo. Kung saan kayo nagpupunta mag-inspeksyon Alamin ninyo kung bakit yung Davao, 851 billion, nandun yung presidente, nandun yung vice president, ang laki ng pondo na, pero bumabaha pa rin. Alamin dapat din ng Department of Public Works and Highways kung ano kasitwasyon ng mga nandun sa Davao na hanggang ngayon nanginginig ang tumbong pag naririnig yung Duterte. Di ba? Wala. Pag ganito lang talaga ito, mga friend. Dapat may nag-i-inspeksyon din na taga DPWH sa Davao. Inspeksyonin kung bakit ganun. Halos nalulunod na rin daw yung mga tao rin sa baha Wala naman nag-i-inspeksyon. Alamin kung saan napunta yung 51 billion na binigay kay Pulong Duterte. Tanungin, paano nangyari sa 51 billion? Saan nilagay? Kakarating kayo kung saan-saan Bulacan. Ba't di nyo ba't nakahiwalay ba ang Davao sa Pilipinas? Yun lang yun. Naghahamon pa Labas daw yung mga Labas mo yung sa'yo ako sa mo dinala 51 billion, mauna ka. Wala talaga ito. Ang lakas talaga itong pamilya to. Dapat naman ito, pamilyang Saywar Binigyang din ito na dapat ibalik sa usapang Martin Romualdez at Saldico ang pagdinig para maniwala umano ang publiko. Panawagan ito, huwag gamitin ang... Sa totoo ako tingin ko nalilito na rin. Parang panlito to doon sa kaso ni Sara Duterte
Nawawala na. Yung korupsyon ni Sara Duterte, napunta na sa DPWH, kung saan na, lumayo na. Oh, tapos medyo sinilip lang yung 51 billion ni Pulong. Ayan na si Pulong, naghahamon na naman. No? Pamilya to. Ay, naka-excellency. Paano na yan? Dapat ewan ko kung may mangyayari. Nanonood ako kanina sa Senado, Kongreso. Maganda sa Kongreso, maski pa paano, madidiin na ano, no? Oo. Sa Senado, walang kakwenta-kwenta, putik yan. Ang pinagtatalunan kanina sa Senado, bakit pumayag si Tito Soto sa kagustuhan nitong si Hernandez na wag na siyang ibalik sa Kamara, sa Senado. Kaya pumayag, pumunta, dinala na doon sa Pasig City, saan? Oh, pinababantayan naman sa USAA daw, sabi, ng Senado. Ayaw pumayag nitong mga senador ni Duterte. Nangunguna si Cayetano, sumunod si Bato. Sumunod, bakit ka pumayag ka? Dapat dito yan ikulong sa Senado. Utik yan. Ano yan? Magkakampi naman si Tito Soto, saka to si Ping Lacson. Bakit ka ganito? Ang tagal yun lang yun lang. Ang bakit ka pumayag si Tito Soto na hindi bumalik sa Senado si Hernandez na nagdadawit kay si Villanueva at si Estrada. Wala akong ano. Sa dami. Kalat ni, ano sa palagay mo? Siguro nanonood naman kayo, di ba? Yung Diskaya, dapat yung Diskaya, tanungin yung Diskaya. Tinatanong naman ni Congresswoman Luis si Diskaya, yung tungkol sa bakit ikaganito, 12 bilyon, kaya, hanapin ko. Tuloy muna natin ito si Pulong Duterte. Pamilya Duterte bilang panakipbutas sa totoong issue ng korupsyon. Ikaw naman. Yung nga kapatid mo, natatakpan na yung butas ng korupsyon niya Dahil dyan sa lintik na flood control na kagulo-gulo na yan Hindi na pinag-uusapan yung kapatid mo. Parang gano'n nangyari dyan di ba? Ginagawa raw siya panakibutas. Di ka pa nabanggit lang yung 51 billion panakibutas na. Ang totoo niyan yung kapatid mong nakawala na Hindi natin alam Ewan ko. Pero ang tagal pa, Pebrero, puta na. Kung asan na yung TR, asan na ng Supreme Court, yung motion for reconsideration na baguhin yung wala na. Nawala na yung kay Wala na rin rally-rally. Natapos na yung mga rally-rally sa Kongres, sa Senado, saka sa Supreme Court. Wala na. Nagtigil na rin yung rally-rally. Di ba? Ngayon, ito na naman. Flood control naman ngayon. Rally-rally na naman. Ay, kawatawan. Puro umpisa itong drama na to. Walang kapupuntahan to. Parang ganun Sa Bungero. Saan na? Bantag, nasan na? Ay, naku. Ewan. Eto mga friend, 43,776 views to, Lifestyle ni na ex-DPWH Engineer Alcantara Hernandez, Okay. Tataka sa marangyang pamumuhay ng dating DPWH engineers gaya ni Henry Alcantara. Paano nga ba nila kinakaya ang lifestyle na ito? Magbabalita si Gio Robles. Patek Philippe na relo na 11.4 million pesos. Meron yan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 2.2 million pesos naman na relong Audemars Piguet ang gamit ng kasamahan niyang District Engineer. Ito mga friend. Sindikato talaga to Pero tanga rin yung boss ni si Hernandez. Oo. Hindi niya kontrolado si Hernandez, pero sabi ni Hernandez, lahat na sinasabi raw nito yung boss niya, si Alcantara, sinusunod niya. No?
Pero dapat si Alcantara, oy, bata, puta na, lupit mo ah. Huwag ka masyadong showy. 70,000 lang ang sweldo mo. Baka maano ka ng yung lifestyle mo masyado, o di ba? Dapat pagsasabihan niya yung mga ganyan. Wala eh, talagang garapala na eh. Oo, kung itapon ng pera ni Juan de la Cruz, ng mga hayop na magnanakaw na to, oo. Tapos tuturo at kaya kung minsan nasira yata yung ano eh. Kasabihang ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Sabagay, medyo may epekto pa rin, pero more on magnanakaw, sama-sama silang nagnanakaw. Ito, nagtuturuan to. Tinuturo nito si Hernandez, yan nga, si Villanueva na magnanakaw at saka si Estrada. Kayo, ang mga magnanakaw, okay, ito, tuturuan sila, di ba? Sabi naman ng mga dalawang magnanakaw, hindi totoo yan, kakasuhan ka namin. Ayan, oh. Bata pa itong Hernandez, oh. Pero marami pang alam na ito, sasabihin to. Oh. Puta na, relo niya, oh. Odimar, Piget Royal Oak, Offshore, Chronograph. Puta, flyback, 43 mm new mode. 2,219,870 pesos. Puta. Grabe. Eh, sweldo nito, wala pa 1 milyon, isang taon. Isang taon na. Kasi 70,000. Kaya talaga mga friends, dapat talaga itong mga hayop na ito. Lahat ng ari-arian ito, kunin. Bago sila ikulong. Oo. Hindi basta, kulang yung kulong dito. Na si Bryce Hernandez. Meron pa silang mga branded na sapatos at damit na may presyong 70,000 hanggang 96,000 pesos at Lamborghini SUV na 29 million pesos. Nakakasana all, pero mapapatanong ka kung paano nila yan na-afford dahil ang sweldo nila Nasa 70,000 po monthly. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Taong 1994, nagsimula bilang laborer sa DPWH si Alcantara na tubong Bukawi at nagtapos sa University of Santo Tomas. Matapos ang 3 dekada, ilang beses siyang na-promote hanggang maging district engineer at OIC Assistant Regional Director ng DPWH Calabarzon. Pinuntahan namin ang address na ginagamit ni Alcantara sa kanyang peking driver's license sa tuwing papasok siya sa casino. At natunto namin ang bahay ni Alcantara dito sa Bukawi sa Bulacan. Hindi tanaw ang loob dahil sa mataas na gate at bakod na nakapalibot sa compound. Pero nakausap namin ang ilan niyang tauhan. Sa pagkakakilala mo kay Sir Henry Alcantara, kamusta siya bilang amo, bilang employer mo? Mabuti naman po. Maluho ba siya? Hindi po. Ayon Siyempre, mabuti. Galante yan eh. Barya-barya lang yung sinisweldo sa inyo yan. Sa laki ng nananakaw niyan. pa sa chairman ng barangay at kaibigan ni Alcantara, simple at mabait ang dating opisyal ng DPWH. Yan ang problema mga friend. Totoo lang. No? Pag mababaw ka tao, totoo lang. Yan, kaya ito, kaibigan niya sa barangay, oh. Ha? Bigyan na, mabait na yan. Kaya itong mga demonyo na to, na mga puro ko pagnanakaw, pagdating ng eleksyon, nananalo eh. Kasi pagdating ng eleksyon, mababait sila eh. Di ba? Bukod sa pakita ka ng bait, meron ka pa pera. Puboto ka na. Ganun ka mangmang eh. Hindi nila alam, yung binibigay sa kanilang pera, itong mabait, ninanakaw lang sa kaban ng bayan. Tuloy. As kabarangay, na kahit naman papano or madali namin siyang nalalapitan, natatakbuhan, nahihinga ng mga proyekto. Yun, parang si Alice Goo lang din, di ba? Tsaka sila Diskaya. Pag lumapit kayo, ano ba naman yung tapunan kayo ng 1,000 o 500 kada isa? O bigyan kayo ng pambili ng gamot? Mabait na yan. Santo na ang tingin nila dyan. Mahirap naman mag-ano, pero yun na totoo eh. Ha? Oh, lalaban na nila ng patayan yan. Oh, kasi nga, Tuloy.
Nakapagpatayo pa raw si Alcantara ng 2 palapag na pasilidad na ito sa barangay. Nag-donate rin siya umano ng fire truck at ambulansya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang Puta, ano na to? Nakaprogram na tong gago na to na tumakbo na mayor doon sa lugar na yon. Nagpatayo na ng gusali, nag-donate pa ng fire truck. Iboboto na to. Magiging mayor na to. O baka congressman. Galaw ano na to eh. Gumagalaw na siya para sa ano niya, puro kabutihan eh pinakikita niya sa barangay niya, di ba? Sa mga kabarangay niya bakit nga hindi siya makakapagpakita ng kabutihan? Ninanakaw lang niya. Tuloy. investigasyon sa maanumalyang flood control projects na kinasasangkutan ni Alcantara. Para sa 1PH, Gio Robles. Ito pa isa mga friend. Kaya ito bunuan na to eh. Ang gagaling mag-poker face itong mga hayop na mga magnanakaw na to eh. No? Maski yung Estrada, saka yung ano, kala mo, totoo mga puta na. Ito, sa bunuan. No? Kaya nag-resign na ito eh. Ipit na siya eh. Hindi naman siya sinibak ni Marcos eh. Ni PBBM, di ba? Nag-resign siya. Hindi na kinaya siguro eh. Tsaka yun, puputok na eh. Sabog na eh. Baka abutan pa siya eh. Ito. The new Blue Ribbon Chair of the Philippine Senate bears fresh details in the country's flood control scandal. Buti nawala na to si Marco Beta sa Blue Ribbon. Si Pampi Lacson na nandito. Senator Panfilo Lacson links ex-Public Works Chief Manuel Bonoan to billion-peso flood control projects in Bulacan and exposes the high-rolling casino activities of several former Public Works officials. The details from RG Cruz. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson links resigned Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan to a contractor in the flood control projects in Bulacan. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ghost project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang global creep. At the start of his privileged speech, Lacson also categorically identified DPWH Undersecretary Catalina Cabral as the official who texted a staff member of then newly elected Senator Vicente Soto III to solicit Sa patong Cabral na to eh. Isang miyembro sa sindikato to eh. Nagkakandabulol to. Nagnatanong tungkol sa 51 billion ni Pulong Duterte eh. Talagang kawawa yung si Juan de la Cruz. Putangin. Trilyon na ang budget eh. Pero sa totoo lang, yung mga insertion na yan sa Kongreso, naniniwalang walang alam si Martin Romualdez dyan. in the 2026 budget. He even showed proof of the text message. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Ayan po ang resibo para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Lacson also talked about the so-called BGC Boys, or Bulacan group of contractors who supposedly used aliases and a fake driver's license to play in casinos. Former District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, Engineer 2 RG Dumasig, and Edric San Diego. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? Lacson said that from August 31, 2023 up to April 4, 2024, the BGC Boys made a windfall in a casino. Lacson suspects money laundering. Lacson also traced how they allegedly faked documents to facilitate access to flood control funds, citing examples of projects in Bulacan where projects were declared to be completed in a span of 2 days. In Kalumpit, Bulacan, Lacson showed 2 projects with identical paperwork. Pareho pa ding may revised contracts
na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. Fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. He also showed proof that Wawa Builders knew it was going to get a contract before it actually got the project. Ang dalawang kontrata na ito ay na-award sa Wawaw Builders noong February 1, 2023. Pero take note, Mr. President, mayroon kaming kopya ng dalawang sulat na may petsang January 30, 2023 or 2 days. 2 days before. Ang ano niya mga friend, ilang taon na ba si PBBM nakaupo? Ha? Mula nang umupo si PBBM, ilang bagyo na ba dumating? Na malalakas na bagyo. Bakit ngayon lang gumanito? Nang ganito kaingay? Ha? Tanong lang ha. Oh. Di ba? Paano lumusot yan? Paano yung budget ng 2021, 2022? 2023, 2022, 2023, 2024, 2025. Ngayon lang nag-bullet date ng budget eh. Ngayon lang nagbungangkang ng budget eh. Di ba? Tsaka yan mga friend ha. Yung pinag-uusapan na yan ha. Gaya yung si Hernandez, 70,000 sweldo. Puta na. Relo niya, 2 million mahigit. Yung ano gaya ito. Barya lang ho itong mga to. Sabi nga ni Villanueva, yan si Hernandez, parang ayaw niyang patulan kasi pon lang eh. May nagtutulak ika dyan. Sa totoo lang naman, mga friend. Gagawa ba ng ganyang kahayupan yung mga puta ng mga yan kung walang sinasandalan? Oh, kaya ngayon yan, magtuturuan na yan, di ba? Oh, inaano nito si Estrada to si Hernandez doon sa Senado, ha? Binira ni Estrada si Hernandez nung biniimbestiga sa Senado, di ba mga friend? Pinakontempt niya pa nga eh, di ba? Pagdating naman ni Hernandez sa Kongreso, tinira niya. Sinabi na ni Hernandez, siguro, sabi nga niya, kala mo, naglilis-lilisan ka, ha? Hindi ka paligtas. Oh, sabit siya, ha? Ito mga pre, no? Batang-bata, oh. Matapos nga ang ilang kongresista, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva naman ang idinawit sa paghingi umano ng kickback sa mga flood control project. Itinuro sila ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na humarap sa kamera kanina. Iyan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Pagsalang ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, mabigat na alegasyon ng kanyang agad binitawan. 2 senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikickback umano sa mga flood control projects sa Bulacan. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ito pwedeng gawing whistleblower. Kasi ito utusan lang to eh. O, di ba? May boss siya, di ba? Ito pwedeng whistleblower. Pero yung Diskaya, hindi. Pero ayon sa ano, mga friend, state witness, pwede raw sila. Pero ibalik muna nila lahat ng kanilang ninakaw. Sa gobyerno, sabi ni si Remulla, bago sila gawing state witness. Kasi kikwentahin nga kung bakit sila ganun kayaman eh, di ba? Gaya ito si Diskaya, ano lang pala siya? Kung minsan nalulugi pa raw siya, 3%, 2% lang kinikita niya sa mga project, puta. Talagang ginagago nila yung no? Pero yumaman siya talaga noong panahon ni Digong. Yan, may resibo yun. At
Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Tangin na walang kapagod-pagod ng mga putang ng mga to. Na-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementer. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyo magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, Puta, dapat yung mga nagbitiw na yan, ikwadra na, ilagay na sa ano, baka makatakas pa yan, nakamputa na, oh. Dagdag na naman sa hanapin, si Bantangalan, yung mga uli-uli. pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan, pinadadala ni Alcantara ang pera tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Proyekto ng Sims Construction ang Ghost Flood Control Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nabuking ni Pangulong Marcos. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us before this committee kung Pucha, kung hindi pa na. Gaano karaming ninakaw na pera ng itong mga hayop na ito mula nung upo si PBBM bilang presidente. Pwera pa yung panahon ni Digong. O, tangin na. Kumbaga sa ano ho ito itong mga iniimbestigahan dito si Alcantara, saka kumbaga sa ano ho ito kuto. Kuto lang to ng mga malalaking aso. nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, i-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Tangin ng mga demonyo na to, nalulunod sa pera, samantalang yung mga nasa Bulacan, halos hanggang liig na yung tubig, nalulunod na. O, tangin na ito. Paano mo hindi sasabihin ito ang impyerno? Sige nga, wala nang iba. Nandito yung mga demonyo. Ang problema, kung sino yung mga demonyo, siya pa nasa kapangyarihan. Namumula na ako, mga boss. Tangin ng mga ito. Para kay District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang... May kataka-taka ba doon? Siyempre lahat yung tatanggi nila yan. Tangin ng mga yan. Eh si Go Wapping nga, ang puta na parehas na ang fingerprint ni Go Wapping saka ni Alice Go. Tinatanggi pa ni Alice Go na siya si Go Wapping. Tangin na gano'n. Ano ba to? Panginoon. Tuloy. Tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po to. Tingnan yung pagmumukha itong hayop na to.
Oh. Puro hindi po totoo eh. Oh. At wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon. Senator Rapi Tulfo, ngayon ka kailangan dito yung lie detector test mo. Oh, pulupot mo sa leg. Putangin naman ito. Nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at Engineer JP de Guzman. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niya magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto nito, isang litrato ang ipinakita ni Hernandez kung saan magkasama si Alcantara at si Estrada. Ito raw ay nang dumalo si Alcantara sa birthday party ng senador. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita rin si Hernandez ng isa pang litrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Hindi na rin naitanggi ni Alcantara ang koneksyon niya sa pamilya Estrada. Noong mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara, kasama si DPWH Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong koneksyon kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na koneksyon po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Sa litratong ito, si Alcantara raw ang naka-blue shirt. Nakaparte-parte na raw ang pera. Depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya. Pinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023, na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. May screenshot din na pinakita na umano yung messages sa pagitan ni Hernandez at isang contractor tungkol naman sa delivery ng pera. Diyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nag-request si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetine, imbes sa Senado, kung saan siya na-contempt. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasundoan nila na sa custodial center sa Camp Crame at ang Senate security ang magbabantay. Yun o ang yun o ang pinagkakaguluhan kanina sa Senado. Bakit daw pumayag na sa Camp Crame ikulong, ganito, dapat daw sa Senado, sabi ni Caldero. Ay naku mga friend. Diyos mo. Pero yung yan paulit-ulit. Barya lang ho yan. Yung mga pinag-uusapang ninanakaw, barya lang yan. Mas marami pa na malaking nakawan. Nung panahon ni Digong. Yung mga investigasyon na yan, nung panahon ni Digong, meron bang ganyan? Wala. Imbestigahan niya yung mga tauhan
yung mga nakawa nung panahon ni Digong, hindi pwede magalit si Digong, di ba? Kita mo, nag-iimbestiga si Digong, sila Dick Gordon doon sa Parmali. Scam sabi ni Digong, huwag kayong pupunta dyan. Bahala, sagot ko kayo. Kung Dick Gordon ka, laki-laki ang tiyan mo kung ano, pag-iinsulto. Di ba? Ngayon lang pumupwede itong mga investigasyon na to di ba? Paano ni Digong, wala namang mga ganito itong mga senador, wala. Namuni sila lahat ng panahon ni Digong. Everybody's happy. Tangin na. Wala makapalag di ba? Mayari sila ng death squad Pero sa ito lang mga friend, ang titibay ng mga mukha nito lalo yung si Joel Islord at saka si Jinggoy, no? Demanda namin yung hype na yan, mga ganun. Si Hernandez na yan. Sisira nila ang aming reputasyon. Itong Jinggoy na ito. Kasama sa Napolis ito Ay nako, may reputasyon pa ba kayo? Kalatibaya, shout out. Kinawa dyan pa mga klase mga senador na to. Tangin na, wala. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Daming ka na po talaga ngayon. Wala na pong masabing dahilan o excuse si Kupalman sa ICC, kaya yung kalusugan naman ni Digonggong ang naisipang idahilan para ma-postpone ang hearing sa 2023. Pero sabi naman ni Conti, 2 weeks lang siguro yan. Titignan lang naman kung pero tutuloy na niya yan. Na-postpone pala, may sakit di susunod yan. Lalo na magbabaliw-baliwan na yung gagong yan. Karox, sabi ni David, huling-huli na nagsisinungaling si Alcantara, hindi alam kung Globe o Smart ang telco niya. Kaya nga, pati waiver ng banks, secrecy law, ayaw din pirmahan. Doon pa lang, alam mo na may tinatagong yaman yan. Totoo. Yan pa pala. Kung talagang malinis kayo, Joel Islord at saka Jinggoy Estrada, pumirma kayo ng waiver na ipabulat-lat ninyo yung mga bank account nyo. Di ba? Lang yun. Kung talagang kayo malinis. Tignan nyo si Henry. Payag siya na pipirma siya ng waiver sa bank secrecy niya o sa bangko niya. Di ba? Ganun. Elizabeth Iscarel, good evening sa Rox. Ang galing talagang magtanong ni Jokno dito sa Alcantara. Sa Alcantara ito. Booking na. Palusot na sagot nito. Yun nga At di makasagot ng tama sa simpleng tanong lang. Simpleng tanong nga lang yan. Lalo na yung waiver ng mag-sign dito sa bangko para makita kung may tagong yaman ito. Doon pa lang, booking na. Totoo, di ba? May bilyon-bilyon siguro itong tatalago. Alcantara, di kami mga bobo. Ikaw lang naniniwala sa sarili mo at di kami pinanganak kahapon. Yun nga. Maski yan naglilinis-linisan na yan, mga sa Senado na yan. Tignan mo, puta na. Papirmahin mo ng bank secrecy yan, ng waiver sa bangko. Puta na, walang papayag sa mga gago na yan. Puta na mga yan. Puro magnanakaw yan. Ako. Jokeano, shout out. Tang na mo, magnanakaw, boy dila. Joke. Karox, baliw na yata si Joel is liar. Ang labo ng dada, baliw. Kaya nga, kung ano pagdadadaldal David Alin Mendoza, Karox, tumpak po kayo. Mas kapanipaniwala ang mga sinasabi ni Bryce Hernandez kaysa sa mga hepe niya kay Joel Islayin at Jinggoy Unggoy Estrada na hindi pala safe. Kaya pala tinatanong niya si Corley Disgracia kung may sangkot na senador dahil kabado siya. At baka nandun ang pangalan niya pero halatang scripted yung mga ginagawang affidavit ni Dismaya. Bakit kaninyo halatang nakipagsabuatan na siya kina Marcobeta dahil nagsimula lang silang magsalita ng mga binigyan sila ng komisyon noong 2022 lang sa panahon ni BBM.
at wala nung panahon ng mga nakaraang administrasyon para baga wag nang magdamay si Digong at Mark Villar. Di ba? Wala talaga ako talagang didinan yan. Yan, sabit yan. Yung Villar. Sabit yan. Wala. David Ali Mendoza ulit. Best actor si Joel is Lord. Joel is lying. Wala nang masulingan. Kaya kung ano-ano na po ang pinagsasabi. Totoo. Humihingi pa yan ng dagdag sa parte niya dahil siya daw ay majority floor leader sa Senado at di lang basta member ng Commission on Appointment. Tsaka ano na raw siya ngayon, senador na raw siya ngayon, hindi na siya dating congressman lang. Malat ako mga friend. Kalat niya ulit to. Wala pa rin yan. Weak leader pa rin yan. At sa nasabi ko na, pauwi na yan sa Ilocos at pagtanimin na lang ng tabako. Chupi. Wala, uwi. Ikaw naman. Kalat ni ulit oh. Bituin, magbilang ng bituin, sabay jakol. Oo, Digong. Sundin mo yung payo ni Kalat niyo. Magbilang ka ng bituin habang nagkakalog yung isang kamay mo. Gago. Yan ang banat dyan. Nagbibilang ka na, nagjajakol ka pa. Sigurado na mag-absuelto ka na sa kaso mo. Pag ganyan ang galaw mo. Diba? O. Ang gawin mo. Lusot na di ba? Magbaliw-baliwan ka na lang sa David Karox, si Dracula po daw ay si Romualdez at Saldico. Ba't di niya sabihin pangalan, di ba? 3J Show ulit. Ay, shout out 3J Show pa. Maraming Dracula. Yung isa nasa Davao. Yung isa tour kung saan. Si Dracula galit sa kapwa niya Dracula. Totoo yan, 3J Show ka. Miguel Edwin, Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Joel Molina ulit. Karox, wala nang pag-asa. Makalaya si Duterte. Nag-aantay na lang ng kamatayan sa dahig. Totoo. Pero kung talagang magbabaliw-baliwan siya doon, baka sakaling Elizabeth Iscari ulit. Ay nako. Ito si Villanueva, puro tanggol sa sarili. Na kunwari galit sa korupsyon. Sagutin mo yung bakit binigyan ka ng 20 million para sa kumpanya mo nung eleksyon. Bawal yun. May conflict of interest ito. Diba, Sir Rox? Yun nga. Kaya tigilan mo na, Villanueva, yung sat-sat mo. Mga DDS lang at pro Duterte ang aayon sa sinasabi mo. Walang kwentang tao ito. Madada. Kaya mababaw ito. Totoo. Ludelia Alpilor ulit oh. Hello po, Sir Rox. O nga, Sir Rox. Nakakalunod ang nagaganap ngayon sa mga nakawan sa kaban ng bayan. Nood pa more para malaman ko kung anong kahinatnan itong pang-imbestiga na nila. Ingat tayo lahat and God bless us all. God bless, Rodelia. Wala na yan. Lily Chang, shout out Mateo 7:15-20. Sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Dadapot sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makingilala sila. Nakaputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy. Ano ba to? Ayaw po magbasa ng mga ganito. Ay nagbubunga ang mabuti, dadapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay bumunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay bumunga ng mabuti.
Bawat punong kahoy ay hindi na magbubunga ng mabuti ay pinuputol at nihahagi sa apoy, kaya't sa kanilang mga bunga ay mangingilala ninyo na sila. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Annalisa Alpolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Sir Rox, sa topic mo po today, kung ako po ang sentensyador para kay Boy Dila, iisa lang po ang hatol ko, Sir Rox. Bitay po. Para sa mga pilipit, andila, at ubod sinungaling, sinong pinagluloko mo haungas? Kitang-kita na po ang ebidensya para sa inyong mga pinutukan kayo ng lintik. Nagdudumilat na nga at nakaturo ang mga daliri sa inyo at may resibo na mga may resibo ng mga MSGS mo sa Viber bugok. Papalusot ka pa talaga, no? O ngayon mo gamitin ang kayabangan mo. Ha? Sabi nga ni Nyolo, mga luga, oy, nanonood siya ng Nyolo, ha? Huhusay niyo talagang umarte, si Jinggoy. Kala mo malinis kung mag-imbestiga, grabing yabang at angas. Yung pala, kasama siya sa The Voice ng Kurakot. Dapat lang ibalik kayong lahat sa kulungan. Si Boy Dila, dapat po yan, Sir Rox, sa kulungan ng mga baliw. Nagkukumbulsyon na si Sir Rox. Totoo, baliw talaga, no? Parang baliw. Di na alam pinagsasabi ng yawa. Hoy, luga, wala ka ng lusot ngayon para mo ng awa, wag mo nang idamay pati Diyos sa kabulastugan mo kung bakit ka nagkaganyan. Itanong mo sa tatay mo kung nahuhulog ka man sa bangin ngayon, yun ay dala ng kayabangan mo at masyado kayong duha pa sa kwata at sa lapi. Walang sawa, friend? Kaya ngayon, edi magdusa ka, matagal nang nananabik sa inyo sina Junggoy, Piryong at Dagul. Pero mas masaya daw kung kasama nyo si Boy Hikaw. Malamang yan. Pag talagang diniinan to, Tia Deli, yari itong mga hype na to mga demonyo Ngayon ay para na lang lantang bulaklak. Kasimbaho ng echas, kaya ang leksyon, Xerox, ang buhay ay sadyang weather lang. Madam Babalina, ngayon na-okray na rin. Di inaasahan ang biglang pagbaligtad ng mundo sa mga kampo ng kadiliman. Maligayang paglalakbay para po sa mga sakim at may itim ang budi. It's payback time. Dapat lang talaga magdusa kayo, mga buwisit, mga leche, Talagang dapat magdusa yung mga hype na yan. Kung si Marcos nga ang senior lang, puta na firing squad lahat ng mga hype na yan. Ramon Valencia, bossing, dapat kinuha na UCP. Kasi pag uwi ng mga yan, i-delete na lang nila yan. Kaya wala na naman silang ebidensya. Malamang wala na namang mangyayari dyan. Totoo yan. Dapat nga kinuha UCP, no? Ramon Valencia ulit, ang dami ng CP ng mga yan. Hindi na matandaan, smart or globe. Kaya nga, gago. Librado Ludovico ulit, Blessed morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Okay lang, Karok. Kahit halo-halo ang topic mo, problema, basta huwag kaligtaang isama si Sister Grace Sai. Hindi ko pa maharap i-vlog tong hype na to Gising at mataas na ang sikat ng araw. Totoo. Oy, Grace Sai. Tangin na ka. Totoo lang, malapit na akong ano naman sa'yo, Bossing, isa lang ang mapapatunay dyan pag nagturo. Yung kaibigan niya na si Alcantara. Mabulatik magsalita, kaya meron nauuto ang kupal. Totoo. Lucille, shout out. Joel is lying. There is no judgment. God is kulto. Kakasi. Di ba? Daming naniwala dyan sa GIL na yan, Basta may
Ulit-ulit ako, pag merong na nilagay na Jesus, anak ng puta, kumikita mga putang ina. Mga demonyo, nagamit yung pangalan ng Panginoong Jesus. Ay, nako. Yan yung gumagamit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mga wala hong Diyos yan. Yan ang mga demonyo. Ginagamit nila na parang sila'y maka-Diyos. Ayun. Yan may si Digong, oh. Minumura niya yung Diyos ngayon, eh. Pagdasal natin si Tatay Digong. Mga ulol. Tingnan nyo. Ron Valencia, oh. Nagpapaawa pa ang kupal na yan. Matibay kasi yan dahil walang ebidensya na siya ang tumanggap at wala rin siyang pirma. Mauutak sila, iba ang pinakukuha nila. Totoo yan, Ramon. Kaya ganyan magdaldal yung mga putang na eh. Ramon ulit, oh. Hindi na kailangan ng lie detector. Magagaling yung mga yan. Oh, di ba? Shout out, Adoracion de Maranan. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out my friend. Kalat ni ulit, oh. Bituing, shout out sa tropang Bituing Yakulero. Kayo ang bagong idol ko. Mabuhay kayo, patay tayo dyan. Ha? Kalat ni, good evening Kasani, God bless your family. God bless, Kalat ni. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, kahit may bank account yan, sigurado, sa iba naman nakapangalan. Matatalino ang utak ng mga yan. O, di ba? Di mahal-malay mo. Bakit ayaw nila pumayag? O, di ba? Ramon ulit, oh. Bossing, pag kumain na ng ebak at uminom sa arenola, pwede siya. Siya na nga ang utak. Sira na nga ang utak niya. Digong, kaya ni Digong siguro yun. Bong Tupa, shoutout. Di kayang humarap sa hearing dahil sa kahihiyan. Huwag kayong pabudol dyan kay Digong, ICC. Kabatong ICC na to, ah. Baka malagyan ni Kupalman to, ah. Mary Lebron, shoutout. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Ha? Good evening po, Kuya. Chupisa Bunaaw, shoutout, ha. Magsasang oras naman tayo, mga boss. Good evening po, Kuya, at sa mga lupo sa buhay at sa mga ka-warriors. Kaya nga, PI ang hirap magbasa ng Biblia. Nakakabaliw. Grabe itong si Mr. Dracula. Nagtuturo ka pa ng Dracula. Eh, kayo na nga mismo, mga Dracula. Sipsipin mo ang sarili mong dugo. Kaya gago ang putang na. No? John Sanchez, shout out. Mister, sa totoo lang, ang lupit nyong mag-react. Chupista mo na ako dito. Si Jinggoy, galit na galit. Gustong manakit. Yung pala, damay din siya. Ikaw naman, chupista. Artista nga yan eh. Oo. John Sanchez ulit. Lakas ang tawa ko sa react nyo, Sir Mr. Soto lang. Batuhan ninyo po ng Islam book. Ah. Ted, oh. Ano naman ang mahalaga sa pagkatao niya, si Hung Hang? Bakit dapat pagsiraan kayo, mga bobo? Talaga naman siraan na kayo. Ayaw, Ted ka. Ha? Wala naman kayong ginawa kundi wala naman kayong ginawa kundi pagkatapos magnakaw, magpapalusot hanggang sa ginagamit nito ang mga banal na pangalan ng ating Diyos. Tumigil na kayo, maitim na ang kulay ng mundo dahil sa inyong kasamaan. Umamin na lang kayo, mabuti pa. Amen. Oo naman, hindi nila alam ang ibig sabihin ng amen. Ang alam nilang amen, eh yun nga. Yung pag nagsisimba sila, amen. O, tayo naman yan. Kakapal ng mukha. Chupista Bunawan ito. Kuya, napanood ko yung interview ni Jessica So kila Heidi Mendoza at Cielo Magno at Toby Tiangco. Iisang sagot nila sa tanong ni Jessica na bakit hindi imbestigahan ng Kamara ang mga congressman. Paano daw iimbestigahan ang sarili mo? Kaya tama lang daw na ginawa ni BBM na bumuo ng independent body para sa mga anomalyang nangyayari sa gobyerno. Ang problema nga, Chupista,
Kung sino yung kukunin niya dyan sa independent na yan. O sino dito mabait, shout out, chupista ulit o. Ang yabang ng mga diskaya sa Senado, pagdating sa Kamara, nawala ang yabang ni Kulot. Nang tanungin na siya ni Kong de Lima. O, makikiyano, sabit na sabit eh. Napapaihi kay Congressman Luistro eh. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Malaking papel nga po at malaking maitutulong nung Kong Shell at Kong Laila sa investigasyon. Kalma, pero matalinong pagtatanong. Di na kailangang sumigaw o takutin ang resource person. Si Shell Jokno, masyadong cool na cool. Pero si Senator Laila, si Congressman Laila de Lima secretary talagang parang gusto na siyang batuin eh. Ang ganda ng tanong ni Congressman Luistro, ang galing. Tuloy natin ito. Grabe ang pera ng bayan na kinurakot nila, kaya dapat lang na pagbayaran nila ito. God bless us po tayo sa mga kawarriors. Buong pamilya natin, back home. God bless, Marilo Castro. Romeo Kadusa, shoutout. Gandang gabi, Karox. Hayan na. Parang granadang sumabog sa mukha ni Jinggoy at Villanueva. Sige, paliwanag pa more. Sa ganyang paliwanag mo, Jinggoy, sino ang maniniwala sa'yo? Lalo na't sangkot ka pa sa PITAP scandal. At ikaw naman, Joel, umariya ka na lang sa katarataduhan mo. Tiyak yang kasabog din sa mukha mo yan. Kaya kapal. Pag nakikita ko yung mga mukha ng mga hayop na yan, putang ina. Kaya ako, totoo lang mga pre bilib ako kay Kimo. Kasi si Kimo, aminado siya na siya ay talagang Duterte siya. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Sunugin mo man si Kimo, amoy Duterte rin siya. Yung mga hype na yan, nagbabalat kayo wala mga putang yung mga yan. Ay, nako, puro kampun din yan ng impyerno. Romeo nito. At itong si Diskaya naman, alam mo pala ang ganyang kalakaran dyan sa DPWH. Bakit hindi mo pinull out ang company mo? Meaning, sumabay ka rin at nagdagdag ka pa ng company mo. Nang hinayang ka pa, di ba? PJ Show po. Hello, Sir Rox, paano ba yan? Itong si Carly Dismaya, Diskaya, gumagawa ng affidavit tapos di niya alam ang implikasyon nun. Per kung Luistro, pwede siyang makulong without bail sa kasong plunder. Naku po. Tanga nga naniwalang masyado sa abugago niya na, yung abugago niya gumawa nun binabasa nga lang nila tanga, basa ng basa, yun. Kaya sabi ni Kong Luistro alam mo ba kung anong sinalisay mo rito? Kaban, kulong talaga si Carly mismong umamin ng kanyang kasalanan sa affidavit niyan. Asan ba ang abogado nito at pinayagang mag-submit ng affidavit na hindi man lang pinag-aralan ng context? Ay, kapag ang tadhana nga naman ang naningil, may interest pa. Totoo. Pero 3J Shop ka, tatanggapin naman na maging state witness siya. Basta isuli niya lahat yung ninakaw niya. Bahay, lahat. Pwede na siyang state witness. 3J Shop, Sir Rox, yan mo na yung delay kay arraignment ni Gong D. Di baling mapuspon yan, hearing total. Nasa kulungan naman siya. Hayaan mo nang magbaliw-baliwan. Gusto niya Alam mo, Sir Rox, natakot yan si Kaufman dahil magte-testify si Karma, paktay kang bata ka. Hindi nila maiipo si Gongs D. Mamaya kaya. Pag tinatanong kaya pupunta si Gongs D. Punta rin sa hiring-hiring. Tapos pag tinanong si Gongs D, ay nako, digong. 3J Show po nito. Alam mo, Sir Rox,
Kahit pa kakampi ng mga Duterte at China, kapag si Lord ang kumilos, wala yan. O lahat ng mga nangyayari sa Pinas, Senado, sa Congress, kay Gibbs, kay Diggs, mga dismaya, lahat yan, Lord ang kumilos dahil sa sobrang nilang gahaman, di na nakontento, di marunong mag-moderate ng kanilang greed. Kaya ayan, involved na naman si Jinggoy sa korupsyon, di na natuto, may kaso pa rin siya. Ang yabang pang magtanong kay Sara Dismaya. Yung pala, ang kasabwat ng mga dismaya, yung pala siya, pala ang kasabwat ng mga diskaya. Romeo ulit oh. Hoy, Mr. Mongoloid, saan ang resibo mo? Resibo sa party-party mo. Pati Dracula nadamay na rin sa kalokohan nyo. Minsan medyo tama si Diggs. Minsan medyo tama si Diggs. Kalaban niya ang sariling gobyerno. Ayun, naka-joint na lang sa inyo. Nakaw doon, nakaw dito. Ang ginawa pa noon, parto sa gobyerno ni PBBM. Ngayon, sisisihin nyo si Diskaya. Nabulgar ang lahat. Interview pa lang yun. Mga property niya. Pinagyayabang hayan, tuloy. Nag-connect na. Salamat sa bagyo at baha. Bulgar lahat ang katarataduhan nyo. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang gabi sa iyo. Sa totoo lang po, mas naniniwala ako kay Engineer Hernandez. Oo! Sa ako sa niya tungkol kay Jinggoy at Joel. Pares tayo, Bill. Hindi naman sobrang tanga si Hernandez para magbintang sa iba na may magpapahamak sa kanya. Mas kapani-paniwala, wala si Hernandez kaysa sa dalawang bugok na senador. God bless, Karox. God bless, Eddie Luna. Karox, sabi niya, Eddie Luna naman. Sa palagay mo, may mangyayari kaya dyan sa usapin ng flood control? Matagal pang bakbakan yan. Palagay ko, lalo na kung ang investigasyon pabalik-balik lang. Sana kung may makukulong, unahin ang mag-asawang Diskaya. Kumpiskahin din ang mga ari-arian, pag-aari niyan ng taong bayan, hindi kanila yan. Totoo. Yun nga dapat ang gawin Kaya lang, baka may nagkaka-interest naman ng mga duhapang sa mga sasakyan. Ay, nako. Romeo Calusa, Para kay Kong Luistro, very educated at very clear ang pagsita niya. Pagsita sa salaysay ng Diskaya. Hindi pinag-isipan yung tuloy sermon ang inabot mo. Itong Joel naman, ano ka mo? Ang magpapalaya sa bansa ay katotohanan. Mali, Joel. Ito ang tama, ang makapagpakulong sa'yo, ang katotohanan. Visit. No? Romeo, napatawa mo ako, totoo Ano ka mo? Magpapalaya sa bansa ay katotohanan. Mali, Joel. Ito ang tama. Ang magpapakulong sa'yo ay ang katotohanan. Tama ba, Xerox? Talis kayo. Kaya hindi ko pwedeng di mabasa-basahin Putas, may nakakatawa Eddie Luna. Itong si Alcantara, sabi ni Kong Joke, kung willing mag-submit ng SALN or bank record, pero ayaw at wala naman daw siyang tinatago. Yun nga sana ang kanyang pagkakataon na magpatunay kung walang tinatago, lalo siyang nalubog. Kaya ayaw ipakita, may tinatago. Yun nga, ganun lang yun Es Makise, shout out Hello po, Sir Rox. Grabe, daming pangyayari talaga sa araw-araw. Ipagdasal na lang po natin. Ang basa natin na sana may kalutasan pa ang mga pinagdadaan ng korupsyon ng bansa natin. Mahaba-habang dasalin yan. DJ Show pala. Sir Rox, yan si Marcoveta. Nalaglag din sa upuan. Ang yabang kasi, kala niya hanggang 2028 pa siya sa Blue Ribbon Committee. Sinabihan bang ligtas na si Jinggoy? Ayan, nainis ang tadhana, nabaliktad tuloy. Imbis na ligtas na si Jinggoy, nasabit pa. Sila ni Boyce Dila. Tangina yung Senado natin, talaga ang putang na, circus DJ Show ulit Well, di rin ako panatag dito kay Tito Soto kasi Duterte rin yan
Kung may tutuloy kung may tutuloy niya ang trial sa Sergeant Potpot, bibilib ako. Pero kapag nagawa-gawa siya ng excuse din para di matuloy ang trial o madelay, naglolokohan lang tayo. Tama ka dyan. Mahirap din paniwalain itong si 3J Siop, sa totoo lang. Parang kalahat ni Baya rin ito, At, higit sa lahat, ang katipunera ng Cavite. Sa totoo lang, yung mga nandito sa totoo lang na to. Hindi ordinaryong mga utak nandito. Bawal nga tanga rito. Sabi mo, hindi ka niniwala kay 3J Siop, kay Tito Soto. Parehas tayo. Alam mo, ikaw lang. 3J Siop, Serox, si Gongs D, binigyan na yan ng instruction ni Koopman para magbaliw-baliwan. Kahit totoo namang baliw. Baliw naman dati talaga yan Kasi wala pang maiharap na testigo ang kampo ni Gongs D. Ano sa kung testigo? To play safe, kunwari, unfit si Gongs D. Ganun lang yun. Ox lang, total, nakakulong naman siya. Diba? O, di nga, diba? Di Luna ulit, Ito si Joel Villanueva, ang sarap bigtihin. Sa pagmumukha pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan, pati Diyos, dinadamay nyo sa pagtanggi nyo. Ang inamo. Ano to nga, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, Hoy, Unggoy, huwag kang magmalinis. At noon pa man, puno ka na ng putik, sobrang galit mo ngayon dahil siguradong kulog ka na dito. Baka aatakihin ka sa galit dahil kasi totoo, dinadaan mo sa galit. At daldal, sige, magbanta ka, pare-pareho kayo. Sa kulungan tatanda at mabubulok. Tangin niyo ko. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas mumuli. Sana makadalawang vlog ako bukas. Hirap kasi. Tanda na si Mr. sa totoo lang. Tsaka marami akong ginagawa sa araw kung minsan. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.